know your master, for what masters you will direct you. Yan. So, when we talk about master, is ano yung guide mo? Ano yung parang sasabi natin na boss ng buhay mo? Sino at ano ang nag-guide sa buhay mo? Have you asked that question, kapatid? Have we asked ourselves, na-ask na ba natin ating sarili? Ano yung nangunguna sa buhay mo? Di ba normally in our lives, we are asked, ano mga pangarap mo? Anong gusto mong gawin in the next 5 years, 10 years? Di ba normally pagka nag-apply kang trabaho, sometimes even in school, pag graduate ka, anong plano mo after 5 years, after 4 years that you graduate? You will be asked that question. Or if you are being promoted, what is your plan for the next 3 years for the company? Yun yung mga bibigay sa yung question, di ba? Or in Tagalog, saan ka pupunta? Ano ang destination mo? Ano ang direction mo? Di ba, kapatid? These questions are being asked of us most of the time. These are normal questions that being asked of us. Saan ka pupunta? Pero sa pagpunta mo sa isang lugar, sa isang sitwasyon, is paano ka makararating doon? Di ba sa pagpunta mo sa isang lugar, sa isang destination, meron kang plan, meron kang mga nilatag na mga agenda. Ito yung gagawin ko, ito yung plano ko. Di ba sometimes may mga nagtatanong, ay wala nangyari sa buhay niya kasi life happened. Parang ganun. Parang ito nangyari sa kanya kasi life happened. Ito nangyari sa kanya. But at the end of the day, no matter the obstacles, no matter the circumstances, we must understand na mayroong nag-guide sa atin para makarating tayo sa ating pupuntahan. It's not because, ay, kaya tayo nakarating dito kasi life happened. No. There was a reason why we got into that point. At hindi ibig sabihin pa, kaya buhay pa tayo, mayroon pa pagagawa sa atin ng Lord. Maybe the Lord is guiding us into something, or maybe there's something else na nag-guide sa buhay mo. Ang tanong, kapatid, sino yun? Ano yun? Ano yung nag-guide sa buhay mo? Diba? So, para mas maintindihan natin, tingnan natin yung word of the Lord that the Lord has given us. Matthew 6:22-24 in the ESV version. The eye is the lamp of the body. So, if your eye is healthy, your whole body will be full of light. But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. If then the light in you is darkness, how great is the darkness? No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money. So, i-transpose natin dito sa money, palit din natin, you cannot serve God and the world. You cannot serve God and worldliness. You cannot serve God and your own ego. You cannot serve God and your own dreams. It's all about God. And then the others will be added by God to you. Hindi po pwedeng dalawang master mo, kapatid. Hindi pwedeng dalawang nagdirekta ng buhay mo sapagkat magiging confusion, magiging conflicted ang buhay mo, magiging chaos. So we have to choose who will be our master, kapatid. So know your master. Sapagkat yung master mo, yun na magdedirekta ng buhay mo. Yun na mag-ano silang destination mo sa papupuntahan mo, sa patutunguhan mo. In everything that we do, will God find us faithful? Diba? Kasi our rewards are before the Lord. Mapagkakatiwalaan ba tayo ng ating Panginoon para tayo bigyan niya ng reward at ng biyaya? Because we're only always looking at our agenda, at our dreams, mga pangarap natin sa ating buhay. Pero hindi tayo tumitingin sa ating Panginoon. Walang pinagkaiba sa mga nagdadrive. Pag ikay nagdadrive ng isang sasakyan, mapabisikleta yan, bus yan, or truck, or maybe ito yung isang bangka, or barko, or eroplano, you need guidance. Diba? Pwede mo sabihin, in a few steps, madali lang makarating sa from 10 feet to 10 meters. Kasi isang, ano lang naman to eh, isang direction lang, diretso lang. But when it comes to our lives, walang pinagkaiba sa mga nagdadrive. Maliligaw ka pagka nagpunta kasi sa isang destination na hindi mo alam. And most of the time in our lives, hindi mo alam ang iyong pupuntahan. You can tell yourself na alam mo, kilala mo tong daan na to. Pero pag nandun ka na, teka, hindi ko to alam, intangible to. This is something out of nowhere. Paano to nangyari sa buhay ko? I cannot explain it. These things will happen to us as human beings, as men.
Because what? Kapag kasi kailangan mo ang Lord. You need guidance, you need yung Waze, di ba? Meron tayong Waze, meron naman iba tinatawag yung Google Street na tinatawag. Or Google Maps sa iba. We need din GPS ng ating Panginoon, kapatid. Sapagkat pwede tayong maligaw. Pwede tayong magdulong-dulungan. Alam ko na to, kaya ko na yan. Alam ko na to, I can do it on my own. I don't need God. Pero kapatid, be warned, be reminded that without God, you cannot do anything right in your life. Yes, you can survive. Because naawa sa'yo, Lord, hindi mo nakikita yun. Pero kakailanganin mo ang Diyos sa buhay mo. If you want to survive and be fruitful, be rewarded in this life and to the next, then you have to trust God. Kailangan tayong makapagkatiwalaan ng ating Panginoon that the Lord will find us faithful in all our actions, in all our agenda. Kasi alam ng Lord yung takbo ng puso natin. People can say na, ay, ang bait niya. I can see him, I can see her na napakabait yung tao. But when we are inside our house, when we are inside our room, pag tinignan ng ating internet history, ang ating call history, ang ating chat history, the Lord can judge who we are. Your people cannot judge you, cannot know everything that you do, but God knows. Alam ba natin yung kapatid? Cannot hide from God. God knows. The same way, in our direction sa buhay natin, the Lord knows where He is steering us into. So pag ayaw natin magpag-guide sa ating Panginoon, pwede tayong madisgrasya. Pwede tayong maligaw. Hindi mo ba alam kung bakit gusto i-guide ng Panginoon? Sapagkat mahal ka ng Lord. Ayaw niya mapahamak ka. Sapagkat in our own decision, in our own perspective, pwede tayong madali, pwede tayong mapahamak. Merong isang story, isang magagaling na mamamangka. Isa siyang magaling na captain sa isang oil tanker. Itong oil tanker na to ay ini-steer siya ng isang kilalang captain. Sobrang multi-awarded, 30 years, 40 years na siyang nagbabangka. Sobrang expert niya na. Nakabisado niya na lahat ng ruta sa British Islands. So when they ask for something, guidance and yung mga ruta papunta doon, papunta pasikot-sikot sa British Islands, he knows everything. And so at one point, ito pong si Captain ay medyo pagod siya, naantok siya for that particular day. Itong araw na to, medyo inaantok si Captain. And napansin nung isa sa mga crew nila, teka, Captain, napansin ko parang yung ating ruta papunta sa isang lugar na mabato. Tanker tayo, baka sumadsad po tayo, Captain. According to our GPS estimates in our sonar, ito po yung pupuntahan natin. Delikado, Captain. Pwede bang i-kaliwa natin ng kaunti kasi para malihis tayo dun sa ating papupuntahan ngayon, para makarating tayo sa ating tamang destinasyon. Sabi niya, I know what I'm doing. Huwag niyo akong pakialaman. I'm an expert. I've been here for so many years, for decades. Hindi ka pa pinapanganak. I know what I'm doing. Huwag kayong magmagaling sa akin. Alam ko yan. Ganyan ba tayo, kapatid? When we are speaking to our loved ones, when we are speaking to our workmates, when we are speaking to people who are near us, are we like that? Huwag mo akong pakialaman, alam ko to. Huwag kang magmagaling. Wala kang alam. Hanggang dito ka lang ako, dito na ako. Are we like that? Can you imagine if God is like that to us? Kung tratuhin tayo ng ating Panginoon na gano'n, huwag ka magmagaling, alam ko yan. Sabay paluin tayo, Lord, dito ka lang. Di ba hindi gano'n ng ating Panginoon sa atin? He's giving us free will to grow, to be educated, to experience things, and that we will learn para matututo tayo sa buhay. Gano'n ng ating Panginoon. But sometimes us, as a people, as human beings, we're like that. We are going against the natural flow of things na tinuturo sa atin ng ating Panginoon. Na imbis na mapagkakatiwalaan tayo, hindi. Nagmamagaling tayo. Alam na natin yan. Na we are not accepting correction. We are not accepting teaching. We are not accepting learning. Diba? Tingnan natin si Jesus Christ. He's supposed to be an expert. He is God. But when He came to this earth, nagpaturo pa rin siya sa mama at papa niya. He accepted what He saw in the world. Even if He is God, He accepted the words of others. What was right and what was beneficial, He absorbed. Why? Because it is the right thing to do. Para hindi ka napapahamak.
Kapag hindi ka na natututong makinig, kapag hindi ka natututong magpakumbaba, then there's a problem. You are in danger, kapatid. And this is a reminder for all of us, each and every one of us. Wala pong makaliligtas dito. Mapapastor ka, mapabanggagawa ka ng Panginoon, mapatagapakinig ka, or maybe hindi ka nakikinig. It all reminds us to listen to the Word of God, to listen to the Lord. Listen to your master, kapatid. Ang tanong, sino ang master mo? Di ba? Because your master will be your direction. What will master you, will control you, will direct you. Saan ka papunta, saan ka patutungo. Diba? So what runs your life? Ano ang nagpapatakbo ng buhay mo? Kailangan search natin ang ating sarili today, tonight. Ano ang nagpapatakbo sa puso mo? Ano ang nagpapatakbo sa bibig mo? Ano ang nagpapatakbo sa kamay mo? Diba? I heard of a news, I saw it on in a internet video, and napakasakit na isang padre de pamilya ang nakapatay na sarili niyang anak. And in this, the story here was that lagi niyang ginugulpe yung tatlo niyang anak. Yung isa 4, yung isa 5, yung isa 7. Can you imagine yung age nila, ginugulpe? 4, 5, 7. Ginugulpe sila araw-araw. And galit na galit siya sa asawa niya kasi yung asawa niya naghahanap ng trabaho. So wala siyang ginawa kundi uminom. Pag iinom siya sa labas, tapos uuwi siya sa bahay, galit siya. Pag hindi niya nakita yung asawa niya, gugulpe niya yung mga anak. And at one point, napuruhan niya yung isa niyang anak. So sobrang pagkakagulpi niya, pumalo yung ulo ng bata sa may sahig. Nung nakita niya hindi gumagalaw, ano, lalaban ka pa sa akin? Sasagot ka pa? Hinigaan niya ngayon yung anak niya. Not knowing what will happen the next day. So pagbangon niya, normal day niya, labas na naman siya, kumain lang siya, tapos inom na naman siya sa labas. Pansin niya, hindi gumagalaw yung bata. And then nagpanic na yung mga tao, pati mga kapitbahay. Bata hindi na gumagalaw. Meaning, baka wala ng buhay. So dinala na sa hospital. In upon investigation by the police, dinala po itong tatay sa may kulungan or sa presinto. Kasi ginugulping nga niya anak. And then, the bad news came, the horrible news came na napatay niya yung bata. And nakita ko doon sa mata ng tatay, it was the most painful thing that you will see in the eyes of a father, of a dad, of a parent technically. Yes, this can happen in moms and dads, not only dads. But this is a great lesson for all of us. That we should be faithful kung ano pong pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Sapagkat ang asawa natin, ang anak natin, ang mga mahal natin sa buhay, ang mga magulang natin, lahat ng pinagkatiwala sa atin ng Lord ay pinagkatiwala lang sa atin. Hindi natin yung pag-aari. Hindi natin sila pag-aari, kapatid. You do not own anything. That's a warning to all of us. We do not own anything. God owns everything. We do not own a thing in this world. And so yun nangyari sa magulang na yun, if only he can get back, na-realize niya na patay niya yung anak niya. Nagalit siya lagi sa asawa niya dahil naghaharap ng trabaho at wala siyang ginagawa doon. Nagiinom siya. Imbis na asikasuhin niya lahat ng bagay, maybe do something very important, ang ginawa niya, ginugulpin niya anak niya. Walang silbi, wala pong katumbas yung pagkakakulong niya kasi for him, the life of his son was the most important thing. And he lost it. If only he could get back. Kung baka balik lang sana siya. Pero he cannot go back anymore. He's dead. Kapatid, let us not wait for the time na maligaw tayo sa sobrang pagkakaligaw natin at hindi tayo makabalik. Because this is what happened to this guy. Hindi niya na mababalik yung anak. Napatay niya. God loves us that He wants to correct our direction most of the time because ayaw niya tayo mapahamak. Tulad nung nasa barko na yung tanker, ayaw niya makinig. Sa tigas ng ulo niya, ayaw niya sundan yung GPS, ayaw niya sundan yung sonar, ano nangyari? Bumangga yung kanilang barko, yung tanker. Kumalat yung langis sa buong ang dami na matay na hayop, mga iba't ibang uri ng mga sea creatures na matay. At galit na galit ng taong bayan sa kanya. He was an expert, kapatid, in being a captain, steering the wheel of the ship. And yet, ano nangyari? Dahil laging mapagmataas siya. Nataas ng pride, taas ng ego niya, hindi siya pwedeng pagsabihan, hindi siya pwedeng i-correct.
He did not submit to any authority but himself. Ano nangyari? Napahamak lahat at napahamak din siya. Nasira ang kanyang career. And so, kapatid, this might be a heavy message for all of us, but this is a reminder for all of us to humble ourselves before God. Know your master, kapatid. Sino ang master mo? Yung ba yung emotion mo? Yung ba yung puso mo ang master mo? Yung ego mo? Or yung kasalanan mong minamaster mo? Or si Lord ang master mo? So kapatid, let us search our hearts today. Sino ang ating boss? Sino ang ating sinusunod? Sino ang ating tinataguyod sa ating buhay? Sapagkat kung hindi natin alam to, delikado tayo, kapatid. We are in danger, kapatid. In John 15:15, in the New King James Version, you are my friends if you do whatever I command you. No longer do I call you servants, for a servant does not know what his master is doing. But I have called you friends, for all things that I heard from my Father, I have made known to you. So hindi tayo tinitingnan ng Lord bilang mga servant, bilang mga alipin, mga alila. No. Hindi tayo tinitingnan ng Panginoon bilang lower, but being as friends, His friend. So kapag may ginagawa tayo sa ating buhay, let us be reminded, kapatid, that when we do things in our lives, we are doing it for our friend, sa ating kaibigan. Di ba pag may kaibigan ka, ayaw ma-disappoint yung friend mo, para ayaw mo magkakaroon kayo ng sama ng loob. Di ba? May mga best friend ka, malamang. May mga tinuturing ka kaibigan sa buhay mo. And you don't want to disappoint them. You don't want to hurt their hearts. Ayaw mo saktan ng puso nila. You don't want to offend them. And yet, our Lord treats us as friends. Pero sinasaktan natin siya madalas sa buhay natin. Di ba? We do not treat Him right. Kilala lang natin ang ating Panginoon pag may kailangan natin. Pag may kailangan tayo sa Kanya. Pag may problema na tayo. But the Lord loves us so much that He's teaching us. And when it comes to our lives, whatever you do, kapatid, kung ano ang nagmamaster sa'yo, ano ba nagmamaster sa ating kapatid? Yan ba'y na-addict tayo sa isang bagay? Meron ba tayong depression? Depression ba yan? Addiction ba yan? Pwede bang masyado tayong magagalitin? Or hindi tayo marunong magpatawad? Masyado ba tayong mayabang? Or feeling natin, liit-liit natin, napakaliit ko, wala na akong kasing liit. Ganun ba tayo? You can have so many kinds of issues with yourself. Pero may nagtitrigger niyang, kapatid. Merong original source, may pinanggagalingan, hindi pa pwedeng walang pinanggagalingan. Bakit ka nagiging magagalitin? Bakit ka masyadong ayaw mong patawad? Hindi ka makapag-forgive? Or mismo ikaw, hindi ka makapag-repent? Ayaw mong humingi ng tawad sa mga nagawa mong mali? Or maybe nalulung ka na sa something, ayaw mong bitawan yun. When there is a trigger, there is a source. At ano yung source na yun? Sin. There could be something in our lives ayaw natin bitawan. And so, there's something na naging resulta na lang. We are not dealing with our sin. And so, if we do not deal with our sin will deal with us. Intindihan ba natin yun? Kung pababayaan natin ang ating kasalanan, hindi natin ito nire-resolve sa buhay natin. Hahanapin tayo ng kasalanan natin, one way or another. So that's why you need to repent. Kailangan mong repent, humingi ng tawad sa Lord at magbago. Lumuhod ka sa Panginoon at umayos tayo. Yun ang kailangan natin gawin. This is for all of us. Not only for me, but for you, but for all of us here. And those who will listen via the social media platforms in the recorded message. We have to deal with the sin. Kailangan nating harapin ang ating mga kasalanan. Meaning, huwag natin siyang itago. Huwag natin siyang babyhin. Kasi kung bebebihin natin yan, para yung mikrobyo. Lalaki yan, kapatid. Akala mo yun lang yun, no? Akala mo kaya mo itago yun habang buhay, no? Pwede mo itago yan, pero hindi tatago ni Lord yan. So all the more, kung kailangan mo humingi ng tawad, lumapit ka na sa humingi ka ng tawad. Magpakaayos tayo. Sapagkat kapag dumating ang resulta ng ating kasalanan, baka hindi natin kayanin. Kapahamakan. Walang pinagkaiba sa cancer. No? Ang kasalanan ay parang virus. Akala mo andyan lang siya. Pero mamaya gulat ka, infected na pala lahat. Family mo, future mo, rewards mo lahat, apektuhan. Pangarap mo lahat, tinamaan. And you're very much
affected with so many things. Akala mo yun yung bakit ka ba masyado malungkutin, bakit masyado lagi kang ikaw ay depressed, bakit ka laging na-addict, yung pala merong pinanggagalingan yun. Kaya dapat mong i-handle yun, dapat mong i-resolve na. Kasi kung di mo re-resolve yan, kakainin ka niyang buhay. Akala mo ganun lang siya. Di ba yung sa mga games sometimes, di ba? Pag may kinakain sila, mamaya ang laki-laki na nila, palaki sila ng palaki. Kasi yung kanila kinakain, nagiging parte na ng katawan nila. Ganito po ang kasalanan. You cannot see it, but others can see it because you're blinded. Nabulag ka na ng kasalanan na yun. And so kapatid, do not live in sin. Hindi po ito pinag-usapan perfectong tao. Wala pong perfectong tao sa ating kapatid. There's no one perfect in the eyes of God because we are all sinners. But when you do not deal with your sin, kapag binibaby mo ang kasalanan mo, tinatago mo lang siya, tinahayaan mo lang siya, parang sa alagang aso or pusa. Mamaya magugulat ka, hindi na yan chihuahua. Pitbull na yan, Rottweiler na yan. Lalapain ka na niyang kapatid. Akala mo kanina, kuting lang siya. Hindi na siya kuting. Leon na yan. Diba? Saber-tooth tiger na siya. And so you have to deal with sin in your life. Otherwise, it will destroy you. It will destroy us. Why is it important? Because we are in the shaking period of the church. In all the places in the world, the governments will be shaken, the churches will be shaken, the communities will be shaken, the nations will be shaken. For almost 3 years ng kalokohan ng New World Order, they've been doing a lot of bad things. Sa tingin mo, matutulog ang Diyos? No. God will shake everything. And so, napapagtagumpayan natin itong mga pagsubok na ito meron sa ating mundo. But before the shakings will come into the nations, before the shakings will come upon the earth, the shakings will begin in the community of God, in the church, in our household, in our homes. So God is shaking us to make us correct our course. Diba? So, kailangan makinig tayo sa ating Panginoon. We must submit to the Lord our God. Cut the curse. Nalala ko, there was some point bilang isang ama, no? Bilang isang upcoming dad during that time, yung bagong panganak ang aking anak. I was dealing with things in my life and I had to make a decision. Yung bang ako? Yung bang ego ko? Or tinitignan ko yung anak ko. Yung anak ko si Caleb. He was growing up. And I had to cut whatever it is that I had tie-ups with wrong things in my life. So I decided, sabi ko sa Lord, Lord, I will choose you. I will choose a future for my son. I will choose to remove every curse from my family. To choose you, Lord. To do what is right in your eyes. Because I want my son to be blessed. And his generations to come will be blessed. Kasi kapatid, for us to be blessed, for our sons and daughters to be blessed, we have to start with ourselves. Kailangan magsimula tayo sa ating sarili. Sapagkat kung di tayo mag-start sa ating sarili, kailan? Sa kanila na? Sa susunod nila, salin-lahi na? So know your master before pa mahuli lahat. Diba kapatid? Know your master. Let me just fix my slides. Namatay yung slides ko. So, isa pong bagay yan na sinabi po ni Cain, no? Nung siya na ng Panginoon, na binibili siya ng ating Panginoon dahil kung naalala po natin, si Cain ay meron siyang problema. The problem with him was he cannot accept na nire-reject siya ng Panginoon. Bakit ako nare-reject ng Panginoon? Pare-parehas lang naman kami, di ba? Pare-parehas lang kami ng in-offer. But the thing is, it's not really about Abel or the sacrifice. But it was about the attitude, the heart of Cain. Yung problema niya sa puso niya. May problema po sa puso si Cain and kailangan i-deal ng Panginoon niya sa buhay niya. So para mas maintindihan natin, tingnan natin sa Numbers 32 to 23 in the NASB version. But if you do not do so, behold, you have sinned against the Lord, and be sure that your sin will find you out. Hindi natin matatakbuhan ang ating Panginoon. Kapag tayo nabubuhay sa kasalanan at itinatago natin yan,
Iba po yan sa humingi na ng tawad. Humingi ka na ng tawad sa Lord. The Lord has forgiven you already. Yes, there are punishments, there are consequences to the sin. Merong mga karampatang parusa sa kasalanan. Pero, pag humingi ka ng tawad, the Lord has forgiven you already. But if you continue on sinning and sinning and sinning and hiding and hiding and hiding, tinatago mo ang kasalanan mo, that sin will find you out. And that is what happened with Cain. God was not a priority in his life. In the eyes of the people, mukhang okay siya. But no, in the eyes of God, God sees the heart. He knew that Cain was not right in his heart. And so kapatid, deal with that sin before pa mahuli lahat. Because yung problema mo na lumalabas, yung unforgiveness, yung kayabangan, yung depression, lahat-lahat kung ano-ano yan, there's something that's causing it. We have to deal with what is causing it. Maybe wala kang tiwala sa Panginoon. Hindi mo siya pinagtitiwalaan. Nakala mo, ay naniniwala naman ako sa Kanya. Pero hindi ka pala nagtitiwala. Mahilig tayong kumapit sa patalim. Mahilig tayong gumawa ng mali. And so, pagka may mga hindi maganda nangyari sa buhay natin, we blame God. Sinisisi natin ang Diyos. Pinabayaan ako ng Diyos. Iniwan ako ng Diyos. Hindi ko na natupad mga pangarap ko. Hindi ko na nagawa itong mga gagawin ko. No. Go back to the source, kapatid. Tignan natin ang ating sarili. Baka merong something that we have missed. Hindi natin nakita. Search our hearts, search our thoughts, search our ways. Kaya nga si David, di ba? Napakaganda ng panalangin niya, kapatid. Sabi niya, Lord, search me and know my heart, know my anxious thoughts. Alamin mo, Lord, yung aking puso at isipan. Whatever is wrong, correct it. And so that mas maka-work ang Panginoon sa ating buhay. Sapagkat most of us, we do not want to prioritize God in our lives. So focus points natin sa ating Panginoon na binigay niya sa atin. Number 1, what abounds in your heart? Ano ang laman ng iyong puso? Ano ang pumupuno ng puso mo, kapatid? Ng mga puso natin. Si Lord ba ang pumupuno niyan or pangarap, pera, pangangailangan, problema, trahedya? Yan ba ang pumupuno ng puso mo? Hindi ba dapat ang pumupuno ng puso natin ng ating Panginoon? And then after na punong-puno tayo ng ating Panginoon sa buhay natin, then we deal with troubles and problems. Kasi mas madali yun, kapatid, for sure. Diba? Haharap ka ba sa problema mo na punong-puno ng problema rin? Problema versus problema. Diba? If we look into it, hindi mare-resolve ng problema ang problema. Hindi mare-resolve ng reklamo ang problema. But only one who can resolve our problems is God. Number 2, speak life, not death. Magsalita tayo ng buhay, sa ating mga pangarap, sa ating mga plano, even sa ating mga sitwasyon na walang pag-asa at hindi kamatayan. Mamaya explain sa atin to ng ating Panginoon kung ano ibig sabihin ng speak life and not death. Mas maintindihan natin yung mamaya. What abounds in your heart? Ano ang pumupuno ng puso natin, kapatid? Di ba? In Luke 6:45 in the New King James Version, it says, a good man, out of the good treasure of his heart, brings forth good. And an evil man, out of the evil treasure of his heart, brings forth evil. For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So, kapatid, one thing that we have to understand is that kung ano meron tayo sa puso natin, yun yung lumalabas sa ating mga bibig. Sabi nila, huwag kang kumain ng marami, magugas ka muna. Diba? Kaya panahon ng COVID, may mga naguhugas pa ng mga kung ano-ano bago nila ilagay sa kanilang bibig, diba? Eh, yung iba, grabe, naglalagay pa ng alcohol sa buo nilang katawan. May mga namatay pa nga, uminom ng alcohol. Para lang hindi rin magkaroon ng COVID. Yung iba, nabulag pa. Can we imagine? Kung inuna nila si Lord sa buhay nila, hindi nila pinaproblema ang COVID. Kasi si Lord hindi tayo pababayaan. Better than any sickness ang Panginoon. Pero ganito po marami sa atin. Nakatingin tayo sa panglabas lamang. Pero sinasabi ng Panginoon, hindi po yung madumi, yung pumapasok. Sabi ng Panginoon Jesus. Kasi sabi diba nung mga Pariseo, nakita niyo yung mga kasama ni Jesus Christ. Teka, bakit kasama mo yung mga kasalanan ng tao na yan? Ba't sumasama ka? Magiging masama ka rin pag sumama ka sa kanila. Pero hindi nila alam yung puso ng Panginoon. Gusto i-win ng Lord yun. Gusto ng Panginoon na iligtas sila. Makarating din sila sa langit. Pero sabi ng Lord sa kanila, ano sinagot?
Hindi marumi ang pumapasok sa bibig. Ang marumi lumalabas. Because out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Ibig sabihin yan, outlet, overflow. Whatever is in your heart, lumalabas na lamang yun sa bibig. So kung mahilig ka magmura, mahilig ka magsalita hindi maganda, mahilig ka magwala, di ba? Mahilig ka maggawa ng mga hindi magandang bagay, mahilig ka magyabang, mahilig ka magbigay ng mga salitang walang pag-asa, wala na tayong pag-asa, mamamatay na, ganyan, ganon. Di ba? May mga ganun tao. I've heard of people like that. Baka matay na lang, gano'n, wala namang mangyayari. Tapusin na lang natin to. Speak life, di ba? Not death. Pero marami po sa ating gano'n. Lumalabas na lamang sa bibig natin. Because this is an overflow what's going on in our hearts. And this is because, number one, discontentment. Discontento ka sa buhay mo. Discontento ka sa sitwasyon mo, sa mga nangyayari. Hindi ka natutuwa. Di ba? It's okay. Sometimes something happens in our lives and we're not happy. It's okay. But our response is taken into particular consideration by our Lord. Tinitignan po ng ating Panginoon ang ating responde sa ating sitwasyon. There can be discontentment in our situation, but we can still be joyful. Katulad po nung binigay sa atin ng message ng Lord last Sunday. Be joyful in every situation, in everything, give thanks. Be joyful, di ba? In our lives, in every circumstances. Na kahit may discontentment tayo sa ating buhay, ay matuto tayo magpasalamat. Matuto pa rin tayo magkaroon ng pag-asa. Magmumiti, kapatid. Kasi alam natin, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. It tests our faith, kapatid. Tinitignan ng Lord ng ating pananampalataya sa ating sitwasyon. Kung magtitiwala ba tayo sa Kanya pag meron tayo sa ating nangyayari. Kasi hindi po plano ng Panginoon na masama mangyari sa buhay natin. Sabi nga ng Panginoon, di ba? Everything works together for good, or all things work together for good for those who love God in Christ Jesus. Gusto po ng Panginoon na mabuti sa ating buhay. Wala pong planong pangit or hindi maganda ang Panginoon sa ating mga buhay. Plano niya ang best para sa atin. The best is yet to come. But sometimes we do not see it. And so sa galit natin sa Panginoon, sa galit natin sa ating sitwasyon, sa galit natin sa ating mga asawa, sa galit natin sa ating mga anak, sa galit natin sa ating mga magulang, kung ano-ano pong di maganda lumalabas sa ating mga bibig. Naturingan tayong binago na ng Panginoon, pero pagka nagalit tayo, pag nagdapikon tayo, kung ano-anong hindi magandang salita na namumutawi sa ating mga bibig. Kung manlahi tayo ng kapwa natin, grabe. And God is teaching us today to humble ourselves before Him. Make Him our master. Sapagkat kung ikaw, kapatid, hindi ka makamove on dito sa mga masamang gawa na to, tanungin mo ang sarili mo, sino ang master mo? Sino ang sinusunod mo? Yung ego mo, yung puso mo, o si Lord? And we know, dalawa lang meron sa mundo na to, si Satan o si Lord. So meaning, kung sinusunod mo ang ego mo, sinusunod mo ang puso mo lamang, hindi mo sinusunod si Lord. Sinusunod mo sino? You answer the question. We can answer the question ourselves. Alam natin ang takbo ng ating puso. So let our own conscience look at our hearts. Makikita mo yun. There's time to change. And when we are given time to change before pa muli lahat. I've seen people na ayaw makinig, pinagsasabihan, binibigyan ng payo, ng recommendation, ng advice. Galit pa pag pinagsabihan. Meron ako naalala, pinagsasabihan ko, di mo alam, pwede mangyari. In a few months, in a few weeks, something can happen. Pwedeng, baka isa sa inyo mawala. Ayaw makinig sa akin anong ginawa. Nagpakataas ng pride. I know what I'm doing, huwag niyo kong pakialaman. Ay biglang namatay yung isang tao malapit sa kanya. Namatay, magkaaway pa sila. Sobrang sakit sa kanya. Sobrang painful. Sana nagkaayos sila bago siya namatay. But it was already too late. Huwag natin hintayin, kapatid, na maging too late before tayo makinig at magpakumbaba. When God speaks to us, submit. Because He is Lord and we are not. There's a reason that He is Lord of all. And we are just human beings. But yet, in everything, tinuturing tayo ng Panginoon na kaibigan. Pero ano po nangyayari? Iniiwan natin lagi ang ating Panginoon sa ere. Tinatakbuhan natin siya. Imbis na tayo mag-submit sa Kanya, magbigay ng buhay natin sa Kanya, hindi.
Pangatlo, pang-apat, pang-lima lang ang Panginoon sa ating buhay. And so, what happens is, we tend to control things. Kinokontrol natin with our words, with our mouth. No? Kinokontrol natin sa pamamagitan ng ating addiction, ng ating depression, ng ating galit, ng pagmumura, pagsasalita hindi maganda. By controlling things. And yet, akala natin nakokontrol natin. No, you are not in control. You're in control of only your own perspective, yung nakikita ng mata mo. Hindi mo alam kung anong mga tinatanim mo, kung anong mga nangyayari sa buhay mo, at sa buhay ng mga taong malapit sa'yo. Even your own rewards, kapatid, unti-unti nag-diminish. Kasi may mga reward tayo sa Panginoon. Alam ba natin yung kapatid, napakaraming reward sa atin ng ating Panginoon. I remember this pastor, he testified in a Christian in internet channel in YouTube. Sabi niya, nakita niya isang cabinet, punong-puno ng mga index cards. Isang napakalaki ng index card, napakaraming index card, at napakalaki ng cabinet na yun. Yung mga metal cabinet sa mga office, diba yung pag hinawakan mo ganun yung cabinet, maingay. Di ba sa mga opisina, lalo sa mga government offices, may mga ganung klase ng cabinet. Pagbukas niya ang ganun ng cabinet, there were thousands upon thousands of index cards. Sabi niya, probably millions. At pagtingin niya, yun yung mga reward ng mga tao. Bawat tao na nagpe-pray. Sometimes hindi nila nakukuha dahil sa kanilang kalokohan, sabi niya. Pero napakaraming plano ng Panginoon sa bawat tao. Sabi niya ganun, sabi ng pastor niya na nagkaroon siya ng near-death experience, nakapunta siya sa langit at nakita niya yung plano ng Panginoon sa bawat tao. Ganun pala kapatid. Napakaraming plano ng Panginoon sa bawat tao. And sometimes we don't get it because we are so impatient. We tend to look at our own situation that we become masters of ourselves. Tayo ang Diyos ng ating sariling buhay. Hindi si Lord. So the Lord knows our hearts. This is a reminder for all of us. So tingnan natin, ano yung pumupuno ng puso natin? Kasi kung ano man yung nangyayari sa'yo, na mali, galing yun sa puso mo. Probably you are hiding something, a sin na hindi mo binibitawan. Or maybe something, maybe may unforgiveness, meron kang taong hindi napapatawad sa buhay mo. Sinabihan ka na, patawarin mo itong sa ganitong tao, ayaw mong patawarin. May ginawa siyang mali sa akin 10 years ago, 20 years ago, I cannot forgive her. I cannot forgive him. Why will I forgive him? And yet, hindi mo alam. Yun yung nagiging dahilan, kaya ka nagiging ganyan. So kapatid, you have to search. If you want to be delivered from your addiction, from your whatever is troubling you, kapatid, you have to search. Baka may something na hindi mo napapansin, hindi mo nakikita ng Panginoon. And maybe you are hearing this message for a reason. We are having this message from the Lord for a reason, to remind us, to make us remember ang ating Panginoon, ng ating Master, at hindi ang ating mga sarili. Pangalawang focus point is speak life, not death. Speak life, not death. So marami sa atin in our lives, kapag we are going through life, hardships, challenges, problems, tragedies, we tend to speak bad things. Pero reminder sa atin lagi ng ating Panginoon to give thanks in all circumstances. And I saw kanina itong isang pastor sa isang balita. Doon sa Davao, if you have heard the Davao news, gumuho po yung bundok. Ang dami namatay. Almost 100, less than 100 yung mga nadali na pamilya. And may mga nag-cell group sila. Sa atin, tawag doon tribe call. Nung may mga namatay, they were about to get out of the place kasi napapansin nila medyo alanganin yung lugar. Meron pa nga isa nakita, nakuha siya, patay na siya, may hawak pa siyang Bible habang kinukuha. Ngunit sabi ng pastor, in all things, sabi niya, give thanks. Sabi niya ganun. Trust the Lord, He has a plan. Can you imagine that kind of faith, that kind of courage and inspiration na meron siya para sa kanyang mga kapatiran sa Panginoon? That is what God is asking us today. Even if may mga pinagdadaanan tayo, kapatid, speak life, not death.
Huwag mong sirain ang buhay mo sa pamamagitan ng mga pangit na salita. I remember at one point in my life, we were having so much trouble ng aking asawa, ng aking kabiyak. We were fighting together. We were fighting each other, and uh, sa sobrang galit ko sa kanya, dahil hindi ako nananakit. I tried to hurt my own self. I spoke words that I should not have spoken. I cursed myself. Sabi ko sa kanya, for the whole year. Sabi niya ganun. Sabi kong ganun. Wala magiging blessing. Yun yung sinabi ko sa kanya. Wala magiging blessing sa buhay ko. During that time, yun yung sinabi ko. For the whole year, sabi ko ganun. That particular year. Hindi ko na siya maalala kung anong taon siya. Nasabi ko siya, it came out of my mouth sa tindi ng galit ko. Dahil galit na galit ako. But the Lord taught me a lesson to control my anger. Yung sabi nga ng Panginoon, in your anger, do not sin. And so the Lord taught me a lesson. For almost that whole year, nagtatrabaho ko and all, hirap na hirap kami mag-asawa. Kasi walang pumapasok na blessing. Because of that one moment of anger na nagkamali. Every type of hardships and problems came. Kapatid, we must search ourselves. Do not curse your family. Do not curse your future. Do not curse your life by being hot-headed, by being depressed, by being addicted. Diba? Pag may pinagdadaanan ka, lalo ka tumakbo sa Panginoon, Lord, hindi ko to kaya. Tulungan mo, save me. Help me not to speak things out of my mouth na hindi ko dapat sinasabi. A person without self-control is like a city with broken down walls. In Proverbs 25:28, NLT version. A person without self-control is like a city with broken down walls. Ano ibig sabihin yan? Para ka isang syudad na walang pader. Ibig sabihin, wala kang proteksyon. Hindi mo alam, dahil wala kang self-control, pwedeng-pwede kang atakihin ng kaaway. You're making the enemy attack you freely because you don't have any protection from the Lord. So kailangan natin itong maalala, kapatid. Huwag nating pabayaan na yung sarili natin mga salita ang papahamak sa atin. At sa ating pamilya, sa ating mga pangarap, sa ating future. Because we all have a future. Diba? If we curse our future, what will happen? So repent, kapatid, kung ganito tayo. Kapag nade-depress tayo, pag nalulungkot tayo, diba? Magwawala ako, ganito gagawin ko. Mag-addict ako sa bagay na to, ganito gagawin ko. Magbubuhay ako sa kasalanan, itatago ko tong kasalanan na to. Kasi depressed ako. Galit na galit ako sa Lord. No, kapatid. Don't do that. Don't go to that. Because you are in danger. Kaya mali, may mga nagsasabi lang, once saved, forever saved. No, that's not true. We are held to a higher standard. Pag ikaw tumanggap sa Panginoon, you are held to a higher standard. Tinitingnan ng Lord ang bawat kilos natin. And we are being rewarded accordingly. Because we know the truth. Ang mga ibang tao hindi nila alam. Tayo alam na natin ang katotohanan. So be reminded. In Proverbs 18:21, the NET version, death and life are in the power of the tongue, and those who love its use will eat its fruit. Ang kamatayan at ang buhay ay nasa pamamagitan ng ating mga dila. At doon sa mga mahal na mahal ang mga salita na hindi magaganda ay kakainin ang prutas nito, ang bunga nito. So kapatid, it is high time magpaka-humble tayo sa Panginoon. Huwag na yung ang hiling natin manglahit ng kapwa. Ayoko sa mga to, hindi ako lalapit kasi hindi ko gusto mga itsura nila. Ang babaduy nila magdamit. Ayoko sa kanila kasi wala silang pera. Ayoko sa kanila kasi mayayaman sila. Iba't ibang uri ng mga expression, di ba? Mayroon tayong mga ganyan, meron tayong mga one-liner, mga api tayo ng kapwa natin. Ay kasi ganito yan yung pamilyang ganito. Ay yan yung angkan ng mga ganito. Mahilig tayo ng ganun. Huwag nang ganun, kapatid. Tanggalin natin sa vocabulary natin yan kasi why?
We are only cursing our own lives, our own families by doing that. Sa tingin natin natutulog ang Diyos? Kaya nga sabi ng Lord, di ba, vengeance is not mine. I will repay, says the Lord. Tinitingnan din ng Lord kung mahilig tayo maghiganti. Ako naalala ko nung kabataan ko, pag may bumanat sa akin sa internet, di ba, may panahon na mayroon pang Friendster, mayroon pang MySpace, may Multiply, wala na yun. Ngayon, Facebook na lang, Twitter. Pag may ginawa sa akin ng isang tao, gagantihan ko agad yun. In a few minutes, may chat na ako or meron na akong post agad sa Friendster. Papatamaan ko na agad yun. Ganun ba tayo kapatid? Mahilig tayo magpatama, yung mga patama quotes na hindi mo sinabi yung pangalan niya pero alam niya tinamaan ako dun. Ako yun. Parang tigilan natin yung ganun kapatid. It's not healthy for us because it also curses us by doing so. For death and life are in the power of our tongue. Napakamakapangyarihan ng dila natin. So when you speak anything from your mouth, when something comes out of your mouth, it should not be something that's bad or evil. It should be coming from your master who is the Lord. And so that the Lord can direct your life. Tama ang direksyon na pupuntahan mo kasi bakit? Blessing. Lord, I'm getting so much trouble in life right now, but I will let you steer my life. Bless my life, O Lord. Bless me indeed. Bless my family. And I will expect, Lord, that you have the best yet to come for my life. And I know, the Lord, that you will do it. Because sabi mo, Lord, my words will not return to me void, but will accomplish its purpose. I will never put you to shame. I will never leave you nor forsake you. Eh kapatid, bakit hindi mo yung practicein? Bakit pinag-practice mo magmura? Bakit pinapractice mo magwala? Bakit pinapractice mo ma-depress? Those things will not help us. But it is only God that will help us out. So know your rescuer. Know your master. Because your master loves you so much, ayaw niya mapahaba ka. Nakinig ka sa Panginoon. I've seen people, ayaw makinig. Sabi ko, kapatid, don't go through this, please. Sabi niya, no, galit na galit ako dito eh. Bahala na. Ano nangyari? Nagkagulo. Nasira ang buhay, nasira ang pamilya. Kasi ayaw makinig. And then after so many years, I spoke to that person. Sana nakinig pala ako sa'yo, brother. Hindi ako nakinig. Ito na ako ngayon. Ito na kami ngayon. Sana nakinig ako. Your mouth is very powerful. Use it only for good things, for important things, things to bless, to care for, to love for. Loving words, caring words, blessing words. Yun lang dapat pinanggagalingan ng ating mga bibig, kapatid. Why? Because nagtatanim ka. You're planting seeds. Your words are planting seeds, kapatid. Yan ang ginagawa niyan. Lagay ng mga footprints. Kaya kanina sabi natin, di ba? Find us faithful sa kanta. Pag ba yung mga anak natin, pag nakita nila yung ating mga telepono, ating mga phone, mga cellphones, or mga mobile phones natin, yung chat history natin, pag tayo nawala sa mundo na to, at nakita nila yun, are we proud? Can we tell our husbands, our wives, our parents, kapag nakita nilang ginagawa natin sa internet at sa telepono natin, tama ang ating ginagawa? Sapagkat the Lord sees it. Hindi natin pwede itago yun. Your sin, you cannot hide from the Lord. Pwede ka magtago pero si Lord hindi mo siya pwede pagtaguan. And the more that you hide it, the Lord will find you out. Because your sin will find you out. So dapat maging faithful tayo sa Panginoon in every situation, in every second of our lives. Yes, we can sin. We can make mistakes. Pero tumayo tayo pa nagkasala tayo. Huwag tayong lumublob sa kasalanan, kapatid. Huwag kang tumira doon. Umalis ka sa kasalanan para pagpalain ka ng Panginoon. At para pagpalain din ang salin lahi mo, yung generations to come, yung anak mo, yung mga magiging anak, yung mga magiging apo niya, pagpalain din. Sapagkat hindi mo alam yung ginagawa mo, nakakirse sila. So if you want to have a blessed life, a rewarded life in this world and the next, then trust the Lord. Worship Him. Make Him your master. Speak life and not death. That is what we need to do. Our takeaway for this evening na binigay sa atin natin Panginoon, submit to God. He is your master. Lumuhod tayo sa Panginoon, sa Kanya tayo manikluhod at sumamba. Wala nang iba pa. In due time, He will exalt you. Itataas ka ng Panginoon kung nagtiwala ka sa Kanya. Nakikita niya ang iyong paghihirap. Nakikita niya ang iyong pagpapagal. Walang bagay na lilingit sa ating Panginoon.
And in due time, you will bear fruit. Magbubunga ka. For you are the church. You are the church inside your home. You are the church outside your home. You are the church at your workplace. You are the church at your business. Wherever it is that you go, people are looking at you bilang padre de pamilya, bilang ina ng tahanan, bilang anak sa bahay, bilang magulang, bilang lolo, bilang lola, bilang tito, bilang tita, bilang kaibigan. Kahit sa trabaho, hindi mo alam. May mga tao ka na-encourage. You don't even know about it. But they are looking at what you're doing. Ano, may sakit siya, nakita ko siya na may sakit siya. Oo. Pero ina-encourage pa ako sa kanya kasi mas mukha pa siya mas malakas sa akin. Ay, nakita ko, naghihirap sila noon. Pero tignan mo buhay nila, pinagpala. Bakit? Kasi naman nagtiwala sila sa Lord eh. Imbis na magloko sila or something, nakita ko, oo. Hindi sila tumalikod sa Panginoon, naglingkod pa rin sila. Nakikita ko, nag-araw-araw, nagbabasa sila ng Bible. Si Lord ang binabara nila, kaya yung pinagpala sila. You don't know, kapatid. Whoever it is that you're influencing and encouraging in your life, people are looking at you. For you are God's church, a representative of His in this world, the salt and the light of this world. Alam ba natin yung kapatid? In 1 Peter 5:6 in the New King James Version, therefore, humble yourselves under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time, casting all your cares upon Him, for He cares for you. So kapatid, huwag kang mawala ng pag-asa. Hayaan mong si Lord na mag-steer ng buhay mo, mag-drive. Kumbaga, maghawak ng manibela. Kasi mahal ka niya. He cares for you so much that you are hearing this message. There's a reason that you're hearing this. Maybe someone in your life is experiencing this. I don't know. We don't know. Maybe this is the first time that you're listening to me via the internet, via YouTube. Hindi mo ako kilala. But now you are here. You're listening. This is not an accident. God loves you. He cares for you. But He wants you to humble yourself before Him. Sapagkat may pinagdadaanan ka, pero in due time, you will get the reward from the Lord. Sapagkat mahal ka niya. Diba? Hindi natin alam yan. Maybe you are experiencing this so that you will be growing in faith para magtiwala ka sa Panginoon. Maybe may mga bagay kang di alam. Tinuturo sa'yo ng Panginoon. Yes, it was the enemy who attacked you, but God allowed it to happen. Or maybe, para yung mga salinlahi mo matututo. Hindi natutulad sa mga maling nakita nila. Or maybe that you will be a blessing to others sapagkat God can make a sign, wonders, and miracles in your life. Pwede may gawing hibala ang Panginoon sa buhay mo na hindi mo alam. Trust God. Diba? Trust God with all your heart. Lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your paths straight. Ano ibig sabihin nun? Siya magdidirekta ng buhay mo. Kapatid, sino ang master natin? Hayaan mo ang Lord magmaster sa buhay mo. Para turuan ka niya saan ka pupunta, saan ka dapat gagalaw. Sapagkat mas alam mo ng Lord. Di ba siya may hawak ng blessing? Pa tayo magtiwala? Tiwala tayo, kapatid. Sayang naman. Di ba? Magtiwala tayo sa Kanya. Sapagkat walang imposible. Hanggat may buhay, may pag-asa, sabi nga nila. So hanggat may buhay, magtiwala. Hanggat may buhay, manalangin. Hanggat may buhay, magbasa ng Bible. Imbis na magwala ka, mag-addict ka sa mga bagay na hindi mo dapat ina-addict, maglublob ka sa kasalanan, no. This is the high time to trust the Lord. And so when the time comes, the Lord can give you His reward. Sabi nga ng isang pastor, di ba? Napakaraming index cards, thousands or millions na nandun sa cabinet. Nag-aantay lang sa'yo. So magtiwala tayo, kapatid. Matthew 12:33 in the New King James Version, a tree is known by its fruit. Either make the tree good and its fruit good, or else make the tree bad and its fruit bad. For a tree is known by its fruit. Ano po ibig sabihin yan? So yung bunga ng ating buhay, ng ating puso, lumalabas lang yan. Kung ano yung laman ng ating puso, yun ang lalabas. So pag lumalabas ay mali, it's time to repent. It's time to change. Pag lumalabas ay tama, grow. Grow more. Do it more. Diba? Sabi nga nila, magpakarami pa tayo. If you're doing the right thing.
But if you're doing the bad thing or the evil thing in the eyes of our Lord our God, then it's high time to change our ways. Baka mapahamak tayo, baka hindi na tayo makabangon pa. Habang may buhay, may pag-asa. Pero habang may buhay pa, may time pa. Hindi lahat ng oras may time. You cannot change time. When it's already your time, it's already your time. So habang may oras pang binibigay sa atin ng ating Panginoon, pahalagahan natin. Natin siya. Gamitin natin yung oras na binigay sa atin ng ating Panginoon. And last verse na binigay sa atin ng ating Panginoon, Galatians 5:22-23 in the ESV version. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. Ibig sabihin, God will not hold us accountable. Hindi niya tayo paparusahan kung meron tayo. Ano yung meron tayo dapat? Na ibig sabihin, ang Panginoon na namumuhay sa ating pagkatao, love, pagmamahal, joy, kagalakan, peace, kapayapaan, patience, pagiging mapagpasensya, mapaghintay, kindness, di ba? Marunong magpakita ng kagandang asal, puso, goodness, kabutihan, faithfulness, mapagkakatiwalaan tayo, loyal ka sa Panginoon, gentleness, hindi ka magagalitin, hindi ka nagwawala, hindi ka madaling ma-depressed, self-control, may control ka sa bibig mo, may control ka sa mga reaction mo, may control ka sa responde mo. Di ba? The Lord is looking to our every action. Why? Because sabi ng Panginoon, my sheep listen to my voice. Alam ng Lord kung sino mga tupa niya. At ang hindi makikinig sa mensahe nito, hindi tupa ng Panginoon. Pag nakinig ka dito, ibig sabihin, tupa ka ng Panginoon. Mahal mo ang Lord. Mas mahal mo siya kaysa sa ego na meron ka sa katawan mo. Mas mahal mo siya kaysa sa pride na meron ka sa katawan mo. Mas mahal mo siya kaysa sa depression na meron ka, sa addiction na meron ka. Kahit anumang kasalanan niya na hawak-hawak mo na ayaw mong bitawan yan. Pornography man yan, alak man yan, drugs man yan, di ba? Bibitahon mo yan kasi mahal mo si Lord. At kung matumba ka, bumalik ka doon, tatayo ka, aalis ka kasi mahal mo ang Panginoon. Ayaw mo magstay doon. Lord, save me. Mahal kita, O God. Ayaw ko mabuhay dito sa kamaling kasalanan na to. Ayaw magtago sa kasalanan. Gusto ko mabuhay kasama ka. Yun yung gagawin natin, kapatid, for sure. Kung mahal mo ang Panginoon mong buhay. Kaya dapat natin gawin, sabi nga sa kanta kanina, open the eyes of my heart, O God. I-open mo ang puso mo sa Panginoon. The Lord is knocking at your door right now. Kumakatok siya. Pagbuksan mo ang Panginoon. Huwag mong itaas ang pride mo, mong gawing bato ang iyong puso. Don't make a stone wall of yourself para i-prevent ang Panginoon makapasok sa puso mo. Why? Kasi hindi siya makapag-work sa buhay mo. Kaya hindi ka magkaroon ng mabuting mga reward sa buhay mo kasi nangyayari, nakatago ka. Nakasarado ang puso mo. So if you want God to work on your life, surrender, submit. Because surrender positions you. Your surrender to God positions you for God's reward in your life. That is what you need to do. Surrender. When you surrender your problems, your troubles to the Lord your God, to Jesus Christ, then He can work on you. He will position you in the very opportunity na hindi mo inaasahan, pero darating. Magugulat na, wow, Lord, ang tagal kong pinag-pray ito. Thank you, God, nandito na. Hindi ko to inaasahan, oh God, but Lord, glory to you that this has come unto my life. Glory to you, O God, our Father, that it has happened in our lives. Pinupuri kita at sinasamba, O God. Yun ang dapat natin gawin. Ibigin natin sa Lord ang lahat sa ating Panginoon. And remember, kapatid, show to the world who is your master. Sino ang master mo, kapatid? Ang master mo ba ang sarili mo? Ang mga pangarap mo? Kapatid, surely, if you have a dream, you have a plan, ang naglagay sa puso mo ng mga dreams mo, ang Panginoon. Ibig sabihin, pag binigyan ka ng mga pangarap ng Panginoon, gusto niya matupad mo yan. Pero, may pero doon. Magtiwala ka sa Kanya. At bawat tao na nakakasalamuha natin sa ating buhay, dapat makikita nila tayo mapagkakatiwalaan ng Panginoon. Dapat ikaw tumatayo bilang simbahan sa harap ng iyong asawa, sa harap ng iyong anak, sa harap ng iyong magulang, sa harap ng iyong kapatid, sa harap ng iyong mga katrabaho, at sa harap ng iyong mga kasama. You are the church of God wherever you go. Show them who is your master. The master who directs your life. Kaya ang sabi ng iba, di ba? Practice what you preach. Whatever it is that you're preaching in your life, practice it. Show them who is your master. And you will show them
then it will happen to let them see, when they see you in your life, who is your God, who is your master. Kapatid, sino ang master natin? Tanungin natin ang ating puso. Yan po ang mensahe ng ating Panginoon na buhay. Purihin ang ating Panginoon Diyos na nabigay sa atin ng mensahe na yan. And kapatid, this might be the first time that you're hearing this message, and maybe you do not know me. This might be the first time that you're coming into this ministry. Kapatid, the Lord loves you. And there's the reason that you are here. The Lord wants you to know Him, and that Lord is none other than Jesus Christ, our Lord, our God, and Savior. Kapatid, we are all destined to die one day. Tayo mamamatay, bawat isa sa atin. Hindi natin maiwasan yun. It's either lumagpas ka ng 90 hanggang 100 or something, but not more. Why? Because we are just mortals. And kapag tayo namatay, kapatid, may destination tayo. Ano yung destination natin? Langit lamang yan at impyerno. Mamimili ka lang, langit or impyerno. Saan ka pupunta? Surely, you do not want to go to hell one day. You would want to go to heaven. And if you want to go to heaven one day, there's something that you must do. And what is that? That is to have faith in the Lord Jesus Christ. You have to trust Him today. You have to give your life to Him. Kilalanin mo siya bilang Panginoon, Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay, at humingi ka ng tawad sa lahat ng iyong kasalanan. And if you will do that today, then God will save you from hell and give you a life with Him in heaven one day. If you want to receive Jesus Christ in your life today, kapatid, samahan mo ko. Manalangin tayo. Magtiwala ka sa Kanya. Ibigay mong puso at isipan at kaluluwa mo sa Kanya ngayong araw na to. Let us pray. Panginoon, aming Diyos sa tagapagligtas. Panginoon, humihingi ako ng tawad sa lahat ng aking mga kasalanan. Hindi ako karapat-dapat sa inyo, pero nagtitiwala ako sa iyo. Panginoon, tinatanggap kita bilang Panginoon, Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Panginoon, salamat sa buhay na walang hanggan na regalo mo. Salamat, Lord, makakasama kita sa langit balang araw. At habang nandito pa ako sa lupa, tulungan mo ako magbago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Panginoon, salamat, Lord, sa pagkamatay mo sa krus ng Kalbaryo at pagkabuhay muli pagkatapos ng 3 araw. Ibinibigay ko sa iyo ang aking puso, isipan at kaluluwa. Ako ay pag-aari mo na. Nananampalataya ako sa iyo. Ito ang aking panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen, amen at amen. If you prayed that prayer, kapatid, congratulations sa iyo. You are now a new creation. The old has gone, the new has come. The Lord loves you more than you can ever imagine. And the Lord wants to work in your life. If you want to know more about Jesus Christ, kapatid, I urge you to reach out to us via social media platforms in Ancient Doors Church, and we will be more than glad to help you out in your growth in Jesus Christ. Congratulations sa iyo, kapatid.